Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, at pag-usapan natin mga kaibigan dito sa pag-aresto kay Kibuloy, subalit hindi pa ho nahuhuli. But sa puntong ito, kung matatandaan nyo ho, itong si Senador Bato ay nagbigay ng pahayag na handa niyang arestuhin itong si Kibuloy, ang kanyang kaibigan, kung hihingi po ng tulong sa pag-aresto. Mga kaibigan, dumating na po ang punto na nanawagan ang PNP, mga kaibigan, na kailangan ng tulong sa pag-aresto dito ho kay Kibuloy. Mga kaibigan, bakit hindi pa inaaresto ni Senador Bato itong kanyang kaibigan, samantalang ang sabi niya ay handa niyang arestuhin si Kibuloy? Yan po ang ating tatalakayin at marami pang iba laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Nilawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Pitong araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Inainan ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang dalawang warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at Intelligence Community. Po manhunt operation po yan. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Nagbabala rin ang PNP sa sinumang nagkakanlo kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI at mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad, sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kaming nakikitang meron silang mga armas base doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipahalugog yung buong compound. But this compound were too big, hindi natin kakayanin. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa.
Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Alright, shout out News 5. Ma'am Cheryl Cusin, ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po nating suportahan yan ang News 5. Ito, mga kaibigan, ay hindi pa nahuli itong si Kibuloy. At ilang araw na ho ito na ika nga po'y patuloy at patuloy ang paghuli. Pinupuntahan ang kanyang mga ari-arian. But hindi pa ho nahuhuli si Kibuloy, subalit ang kanyang mga kasama sa kaso, yung iba ho, lahat po sila ay nahuli na at yung iba ay sumuko. But dito sa puntong ito ay bigyan muna natin ng highlight. I'm very sorry, namamalat na naman ang boses ko ha. Excuse. Itong panawagan ng PNP. Nagpagsalita ng PNP, shoutout sa iyo, Colonel Pahardo, na maliwanag sa gulong ng video na yan. Na nananawagan ho na maging sibilyan ay makipagtulungan dito sa paghuli kay Kibuloy at legal na sila po ay pwedeng mag-aresto at pulihin itong si Kibuloy habang active pa ho ang warrant of arrest. Pasensya na nga sa voice ko namamalat. Excuse naire-diretso tayo, walang cut. So, dire-diretso po tayo. Naputol tayo doon. So, doon sa panawagan ni Colonel Pahardo, ay tinutukoy ho ang mga sibilyan. Pag sinabing mga sibilyan, kasama ako, kasama si Bato, kasama tayong lahat ng mga sibilyan, mga kaibigan. Kulang nga lang sabihin dito na i-mention ikaw, Senador Bato, sapagkat kahit sino na sibilyan ay hindi na nga inisa-isa, di ba? Yan po ay in general ang pinatutunguhan ng panawagan nitong si Colonel Pahardo na makipagtulungan at allowed arestuhin itong si Kibuloy. Bakit hindi mo inaaresto? Ikaw ay nananawagan sa iyo, Bato, itong kapulisan na kung pwede ay makipagtulungan para maaresto itong si Kibuloy. Ay maliwanag na nananawagan din po sa iyo dahil sa kang sibilyan na pwede kang mag-aresto. Minimension ka din. Ako minimension din. Lahat tayo ay minimension na mga sibilyan sa panawagang ito. Bakit ano ang nangyari? Alam nyo, hindi naman kung magugunita nyo, mga mahal, kung taga-subaybay, itong si Bato ay humarap sa social media, on the record, na pinagyayabang niya na handa siyang arestuhin itong kanyang kaibigan na si Kibuloy kung hihingi ng tulong sa pag-aresto. Ito na ho, dumating na ang pagkakataon na humihingi ng tulong ang kapulisan na kung pwede ay arestuhin ng mga sibilyan ay pwede arestuhin itong si Kibuloy. Bakit ikaw, Senador Bato, ay patulog-tulog pa sa pansitan? Bakit hindi mo gawin na arestuhin ang iyong kaibigan? Ikaw bakit ikaw ay nagtatago diyan sa iyong mga salita na ika nga po'y walang palabra de honor, mga kaibigan, Ay, anin ko tayo. Tayong mga sibilyan, katulad ko, ay damay diyan sa panawagan na pwede tayong mag-aresto. Ba't inaamin ko, wala po akong kakayanan na arestuhin itong si Kibuloy. Maging kayo, ilan ng mga taga-subaybay ko, ay walang kakayanan tayo na arestuhin itong si Kibuloy. Subalit data po dito sa puntong ito ay may kakayanang arestuhin
itong si Bato, itong si Kibuloy, nitong si Senador Bato. Kaibigan niya, sabi nga niya, alam niya ang pinagtataguan, at alam ko, kahit aminin niya at siya hindi, ay mayroon po itong komunikasyon hanggang ngayon dito ho kay Kibuloy. Sapagkat kung wala hong nagbibigay ng proteksyon dito ho kay Kibuloy, ito ho ay matagal na nakulong. Kaya ito po ay nananatili na hindi mahuli dahil sa matataas na tao, kaibigan, na nasa gobyerno pa yung iba at yung iba ay wala sa gobyerno na nagbibigay ho ng proteksyon dito kay Kibuloy. Kaya muli, inuulit ko, ang ating tagapagsalita ho ng PNP na si Colonel Pardo ay mayroong malinaw na panawagan na ang sibilyan ay pwedeng arestuhin itong si Kibuloy habang active pa ang warrant of arrest. Mga kaibigan, nandiyan na po ang pagkakataon, legal na paraan na dapat panindigan nitong Senador Bato ang kanyang pinagmayayabang sa social media na handa niyang arestuhin kung may hihingi sa kanya ng tulong sa pag-aresto. Bato, muli kong inuulit, humihingi po ng tulong itong ating kapulisan sa pag-aresto kay Kibuloy. Bakit ikaw ay hindi mo inaaresto itong iyong kaibigan? Bakit ikaw, Bato, ay patulog-tulog sa pansitan pa? Ano ang gagawin mo? Aarestuhin mo ba o hindi? Palagay ko ay maliwanag na ikaw ay nagyayabang lang sa harap ng kamera. Diba, mga kaibigan? Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news dito. Alam ko ho, malawak ang inyong kaisipan, malawak po ang inyong pangunawa. Pag sinabing sibilyan, ay damay po tayong lahat. At siyempre, itong si Bato. Naku, mga kaibigan, ito po ay mahabang talakayan kung ipagpapatuloy po natin kapag mayroon po tayong pagkataon pa. Ay bigyan mo natin ng part 2 ito. Pasensya na po sa audio ko. At talagang gamit na gamit, pagod, but enjoy kahit pagod, namamalat. At abangan po natin ang latest update dito muli dito sa paghuli kay Kibuloy. Ang maliwanag po dito ay hindi pa nahuhuli si Kibuloy. Ginagawa pong lahat ng paraan ng NBI, kapulisan, ay hindi pa rin ho nahuli. Kaya nagkaroon na po ng pagkakataon ng panawagan ng PNP na makipagtulungan tayo, mga sibilyan, na pwedeng hulihin si Kibuloy ninuman. Yan po ay legal. At sa puntong ito, ayaw pong hulihin ni Senador Bato ang kanyang kaibigan. Namo, puro hambog, puro yabang lang ang pinagsasabi sa harap ng kamera. Kung tunay ka, na ika nga po yung nagsisilbi at wala kang pinapanigan dito sa isyo ng usapin kay Kibuloy, Senador Bato, ay dapat makipagtulungan ko dito na mabilis ka pa sa alas 4 na arestuhin ang iyong kaibigan dahil allowed po yan at tumihingi ng tulong ang PNP. But dito ho, sa galawan mo, ay mabagal ka pa sa usad ng pagong na alam ko ho, na puro hindi mo kayang pangatawanan ang iyong sinasabi na arestuhin mo ang iyong kaibigan. Yan ay isang mabulaklak na pananalita mo lang na humihingi ka ng simpatiya sa taong bayan. Hindi yan makakalusot. Matatalino po ang taong bayan, mga kaibigan. Muli po, pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Ay hawak po kayong matakot magbigay ng inyong public opinion bilang suporta ho dito sa ating pagtatalakay at pinaglalaban. Isang like lang po sa bawat upload ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.